Okay, update tayo ngayon. Tingnan natin kung talagang may na-contribute itong ating soft starter doon sa gusto nating mangyari, yung mabawasan yung starting current ng ating motor. Ang una nating gagawin, iseset muna natin siya doon sa minimum na time delay niya. Ibig sabihin, parang wala siyang soft starter kasi naka-full kaagad yung voltage na papasok doon sa motor. Titignan natin kung ilan ang lalabas na reading doon sa ating inrush current. Ayan, makikita natin 11.5 ampere yung nabasa nating inrush current kapag nakasagad yung ating time delay. O ibig sabihin, ang katumbas nun, parang wala tayong soft starter. Ngayon, ang gagawin naman natin ay iseset natin o sinet natin sa maximum delay time. Ayan, makikita ninyo nasa 5.9 ampere lang. So, ang laki ng difference from 11 ampere to 5.9 ampere. Kaya makikita natin talagang may naitutulong naman itong soft starter kasi nabawasan niya yung inrush current ng almost 50%. Kaya sa tingin ko magandang gamitin tong soft starter kasi effective naman siya. Ang di lang natin alam kung meron bang side effect yung starting voltage na mababa doon sa ating motor, kung hahaba ba yung buhay niya o mas lalong iiksi yung kanyang lifespan. Sa ngayon, i-observe muna natin kung maganda ba yung epekto nun or masama. Pero sa nakikita ko, dahil bumaba yung rush current, advantage yon para sa akin, para dun sa inverter ko, dun sa aking solar setup. Yung mga sumunod pa lang ginawa ko rito ay tinignan ko lang yung starting voltage, kung gaano katagal tumaas yung voltage from starting voltage up to 220 volts or kung ilan yung maximum voltage na umaabot dito sa ating water pump. So, chinek ko lang yon kung gaano siya katagal, and then nag-experiment din ako kung ano yung magandang settings. So, nag-try ako ng nasa maximum na starting voltage, saka nag-try din ako ng nasa minimum starting voltage. So, ang naiset ko dito ay nasa 50% na starting voltage. So, makikita nyo dyan, unti-unting tumataas yung voltage hanggang sa makarating siya sa almost 220 volts. So, medyo mahaba kasi yung wire natin dito, kaya malaki yung voltage drop, hanggang 215 volts na lang yung nare-read ng ating tester. Ayan. So, nagkaroon pa ako ng konting mga adjustment dito hanggang sa makuha ko yung inrush current na gusto ko, which is approximately 6 ampere, 6.2 ampere. So mas maganda na yon kaysa doon sa 11.5 na starting current o inrush current kapag wala siyang soft starter.